Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito na naman pong mga kampon nito na kung saan sumisigaw po sila ng pagsupil ng karapatan para sa peaceful assembly nila. Parang sinasabi nila na hindi po ang LGU ng Bulacan ang may kasalanan. Bakit hindi sila nakagawa ng mausig rally nila? No? Yung palang mausig, mga kababayan at kaibigan, ay ang meaning daw po lang yan, ha? Sabi ng mga nagkomento sa atin, kasi yung isa nating vlog, no? Sinasabi ko, ano ba tong mausig-usig na to? Paki-comment. Ang sabi po ng ilan, no? Yung po sabi sa mga comment section ng video na yun, yan daw po ay matapang. Kaya pag sinabi pong ikaw ay mausig, matapang ka. Kumbaga sa Tagalog pala, nang uusig. Yan. Nagmamatapang. Kaya matatapang pala ang mga Duterte. Matatapang pala eh. Bakit hindi nyo payagang pumasok ang ICC? Ikaw, Digong, sabi mo na lang kay Pangulong Bongbong Marcos, Bongbong, no say anything. Wala na yung mga jurisdiction. Let the ICC come in. Let them investigate. Mausig naman ako. Mausig din si Bato. Mausig din si Bongo. Si Sara. Sige, papasukin nyo na. Para matigil na, di ba? Hindi yung sinasabi nyong matapang kayo, dyan lang sa rally. Pero pagdating na kayo ay aanuhin ng batas, wala. Ano ang kabaliktaran ba ng mausig? Yung word na mausig. Ano ang antonyms niyan? Matapang. Di equals duwag. O ano ang tawag na duwag sa Bisaya? Ha? Sige nga, kayo nga. Yan po ang pag-uusapan natin kasi eto na naman sila, lalo na tong si Talakito Croque. Meron na naman siyang naratiba, mga kababayan. Ewan ko, bakit walang tao na pwedeng magreklamo sa Supreme Court para itong abogado na ito ay mareprimand ng Supreme Court kasi po nagkakalat na ng kasinungalingan. Wala namang basis yung mga pinagsasabi niya. 'Di ba? Bakit si Larry Gadon? Kasi may nagreklamong dilawan eh. Sana meron ding magreklamong pro Marcos, pro admin diyan kay Duterte, kay Glenn Chong. Lalo na si Glenn Chong nagbanta ng pananakit sa First Lady. Pero yung tayong mga supporter at loyalist ng Marcos, wala lang, okay lang yan. Kasi ganun din naman ang Pangulo eh. Manhid na. Pero bawal po yun eh. Sana merong magsumbong lang na ganyan, no? Diba? Hindi po gagalaw ang mga dilaw dyan at mga pengs or dilaw. Gustong-gusto po nila yan. Kasi bayaan nyo yung dalawang grupo na yan, dating magkakampi ngayon magkaaway na, magsiraan. Kasi gaganda ang imahe natin. Diba? Sabi nga, manahimik ka na lang para walang gulo, para hindi ka mapulaan. Kasi pag nagbitaw ka ng salita at hindi kumagat sa tenga nila, ikaw ang masisira. Tingnan nyo si Lenlen, diba? Pa beauty lang, paturtur lang siya. Noon nga, huling-huli niya, DOST, ganun. Pampaganda ng imahe. Si Dilima, si Trillanes. Trillanes nga, ini-interview na ng mga pro-government admin. Diba? Papaganda sila, bayaan nyo sila kasi tayo naman. Ganyan ang ginawa natin sa Dilaw di ba? Binasag natin sila, inidoro natin sila. Ngayon naman, sabi naman ng Dilaw, back at you bitches. Kung ano yung ginawa nyo sa amin noon, ganyan kayong magsiraan. Ayan, ganyan po. Kaya ngayon, delikado ang mga kakampi kay Digong ninyo. No? Si Prime Minister ni Baal, ang tuta ni si Mao Digong. Ang tawag nga ng isang vlogger, Mao Digs. Yung iba naman, si Digong. Ako, Prime Minister ni Baal. Bahala kayo. Sabi niya di ba? Dadalin niya kayo sa impyerno. Hindi kayo tatanggapin dun sa langit. Hindi kayo tatanggapin ni Kibuloy. Biruin mo, nilaglag niya rin yung kaibigan niya, si Kibuloy. Si Kibuloy nakatira daw sa langit eh.
Tapos siya sabi niya, hindi tayo tanggapin doon. Parang sinabi niya kay Kiboloy, sinungaling ka, Brad. Sumama ka na lang sa akin doon, no? Sa perdition. Di ba? Oh, pati yung anak niyang, yung mayabang, yung wala namang kaalam-alam na mayor ng Davao, nagsalita rin dyan tungkol dyan sa peaceful assembly. Peaceful? Paano magiging peaceful yung sabi ng tatay mo? Eh sabi niya, to show your anger. Di ba? O, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, and super chat. Ang huling-huli pong nagbigay ng super thanks, aside from kay Kaluyalwa na Bet, shout out po sa inyo, madam, ay si Miss Carclea, no? Namula yung nagpink yung ating super thanks. Salamat po kay Miss Carclea at salamat din po sa grupo niyang California Girls, no? Na tumutulong po sa mga small time vloggers, no? Pagpalain nawa kayo ng may kapal, no? Kung ano man po yung sinishare ninyong mga blessings sa mga small time vloggers na katulad namin, bahala na po ang may kapal ang magbalik niyan sa inyo, no? Naway God bless po sa inyo at ganoon din sa mga katuwang natin sa ating video chat box kung meron man tayong video replay. Hindi ko na po kayong babanggitin para hindi na humaba masyado ang ating vlog kasi marami na pong nagrereklamo. Magpunta ka na kaagad sa topic. Ang sagot ko naman sa inyo, huwag niyo akong diktahan. Dahil di ko nga kayo dinidiktahan eh. Huwag niyo akong itulad doon sa mga pinupuntahan yung vlogger sa LS, ha? Dahil talkies is talkies. Wapakils ako sa mga dikta ninyo, no? Wala kayong pakialam sa akin. Huwag niyo akong diktahan, no? It's not your mandate, di ba? Sabi nga nila. At hindi ko rin kayong mandato na sabi, "Noy, dito lang kayo sa akin." Hindi. Di ba? Kaya nga tayo may freedom eh. Pero may boundaries. Kaya alam nyo rin yung boundaries ninyo, ha? Walang magdidikta, walang ganun. Di ba? Oh, yan na po. Hindi na po tayo magbabanggit ng ibang pangalan kasi baka may na-o-open, no? Mahirap na. Okay, so punta po tayo. Kung maalala nyo, di ba, dapat meron silang rally dyan. No? Peaceful naman daw na ngayon, hindi na prayer. Kasi nasita sila eh. Kasi di mo sila nagdadasal eh. Peaceful naman. Paano magiging peaceful yon? Ano, tahimik? Pag tahimik, walang magsasalita. O di ba? Para lang kayong natutulog. Peaceful eh. Walang magpapatugtog. Di ba? Walang magsasalita kasi peace. I want peace. Di ba pag sinabi mo, "Can you leave me for a second? I want peace." Ano yun? Katiwasayan, kapayapaan, katahimikan. Yun ang peace. Imagine ninyo, doon sa peace rally nila, kung natuloy yun, ano gagawin nila? Siyempre, si Bongbong Marcos ay isang adik. Sasampalin ko tali sa pag nakita kita. Magpa-drug test ka. Yung ba yung peace? Di ba sa mga Catholic, yung pagtapos na yung sasabihin ng pare, let's give everybody a sign, peace sign. Di ba sasabihin nyo, peace, peace, peace. O di ba? Tahimik. Di ba? Lahat-lahat love. Lahat merong pangunawa. Ay, itong mga to, anong sisigaw? Hindi nga peace eh. Baka ipis. Ipis. Diba? O alam nyo na naman sasabihin nila eh. Pinunta tayo ni Pangulong Bongbong Marcos sa gera. Tuta ng Amerikano. Nilapit niya tayo sa gera. We have to defend the flag. Blah, 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 blah. Is that what you said? Peace? Eh anong sabi ng mga pro-PBBM sa West Philippine Sea? Peace, not war. Eh itong mga to,
Warmongerer tong mga to Fearmongerers pa Di ba? Yung sinasabi nyong peace, mali po yung pangalan ng rally nyo Huwag na kayong magbigay-bagay pa ng peace dyan. Huwag na kayong magsabi pa ng prayer, mga inutil. Di ba? Nandun, kinancel. Ano reason? Ayaw na nung may-ari. At the same time, mukhang hindi naman may-ari yung nakipag-deal doon sa gunggong na yon. No? Sabi pa niya, ayan, SM na, interviewin niyo po. Kala mo naman, napakabait ni Gago. Pasampal ka nga kay Glenn Chong, kung sino ka man, hinayupa ka. Tapos, yung ito, si Prime Minister ni Baal, sabi niya, canceled na lang daw. O ba't mo kinakancel? Ikaw ba nagpasimuno noon? Yun ang tanong natin. Sino yung nagpasimuno nung sinasabi nilang peace, BBM? Di ba? Sino nagpasimuno? Di siya nag-cancel Bakit hindi kinancel ni Roque? Bakit hindi kinancel nung Taps? Sino nag-uudyok sa mga yon? Di siya. Siyang nag-cancel Tapos sasabihin niya, no? Dahil pinigilan ng Malacanang. Inuulit natin. Nasaan yung patunay ninyong pinigilan kayo ng Malacanang? Sinabi ba nung governor ng Bulacan? Sinabi ba nung mayor ng Bustos, Bulacan? Hoy, tumawag sa amin si FL bawal yan. Patunayan ninyo. Diba? Yan ang hirap sa inyo Sinasabi ko entitled politics. Feeling nila they can do everything because it's Duterte, it's Duterte, it's Duterte. The name Duterte itself, you should bow down. Pag nadinig nyo ang pangalang Duterte, yumuko kayo. Ilagay nyo siya sa pedestal. Kasi siya lang ang pinakamagaling na pinuno. Nek-nek mo. Hindi porket Duterte magaling. Magaling kumisas sa China. Ayan Diba? Pinakita natin yung mga video niya. Tapos sasabihin niya, joke lang yung sinasabi niya. So therefore, his administration from 2016 to 2022 is a joke. Diba? Sabi niya, mag-jet ski siya sa West Philippine Sea. Tapos nung hindi nangyari, nung sabi niya, stupido kayong mga Pilipinong naniwala sa sinabi ko. Therefore, yung mga Duterte natics, mga stupido kayo hanggang ngayon. Bakit? Kasi yung mga sinasabi nito ay puro katatawanan, puro kalokohan lang pala. Ano alam niyan? Ayan manghada ng labi ng dila ng mga kababaihan. Di ba? Tapos kayo, nasa pedestal, magising naman kayo. Ako din naman naniwala dyan Akala ko magaling, ano nangyari? Nagising tayo sa katotohanan. Hindi pa naman huli lahat para magising kayo sa katotohanan na itong si Digong ay dadalhin lang kayo sa perdition. Sabi niya nga sa interview niya sa Global Times, I love China. Xi Jinping is like a brother to me. Putang ina mo. Tapos sasabihin mo, pahalik-halik ka sa bansang Pilipinas, I love China pala? Ano yon? Nasaan yung unahin natin ng Pilipinas? Diba? Kung ano lang yung convenient sa kanila, yun ang gagawin nila, sasabihin nila, mga kababayan. Kaya huwag kayong maniwala dyan. Na patwitams, si Tamilmil, patwitams. Tapos gagawin yung presidente. Di nung mangyari, back to the old habit. Joke lang ang lahat. I love China. Xi Jinping is my brother. Diba? Hindi pa huli ang lahat para magising kayo. Tingnan nyo na lang. Yung sinabi niyang bangag, may adik tayong presidente. Evident yun. Tapos nung nasa press con siya, tinanong siya, hindi ko sinabi yun Patayin ako ni Marcos pag nangyari yun. Diba? Ano? Joke lang? Joke lang pala yun? So therefore, you're a big joke. You're a big lie. Tapos nandyan yung mga anak mo. Diba? Sabi mo, ang Congress most rotten. Therefore, yung anak mong nasa Kongreso ay rotten. Bakit? May 51 billion Diba? Inamin niya na. Inamin niya. Sinabi niya dun sa show niyang gikan sa China, para sa China, yung suspended.
Congress is the most rotten. Tuwang-tuwa naman yung mga followers niya. Hindi nila alam, nandun yung isa niyang anak. So therefore, ay a-assume natin, rotten nga siya. Hindi niya mapaliwanag na saan yung 51 billion. Diba? Tama, mali. Tapos you have the audacity. Sabi ng mga ibang vlogger nga dyan who does city? Who does city? Who does see? Si Digong. Who does si Digong? Diba? Hindi nyo nga mapaliwanag maigi. Bakit nyo ginago yung West Philippine Sea? Bakit hindi mo ma-implement yung 2016 arbitral ruling? Dahil sinabihan ka na magkakagulo? Nagpaalam ka pang magdidrill doon sa mismo mong exclusive zone? Diba? Mahal niya ang Pilipinas? Tapos sabihin mo, I love China? Man, come on! Diba? Double standard. Kung nasaan siya, doon siya. Sabihin nyo, punta siya ng Russia. Punta siya ng North Korea, ano sasabihin niya? Diba? Diba? Kita nyo? Kita nyo yung point ko? Tapos kayo, na mga naniniwala pa dyan, feeling nyo, nasandun pa rin siya sa pedestal. Hail! Almighty Duterte! Hail Almighty Digong, the most powerful supreme leader. Mga gonggong, kulto. Pasensya naman kayo. No? Sorry but no sorry, mga stupido. Balik lang natin sinasabi ni Digonggong. Mga stupido kayong mga Pilipino. Di stupido ka rin. Bakit? Hindi ka ba Pilipino? Siguro Chinese ka. Langya kayo. No? Ngayon, nung kinancel niya, sabi pa nila, didemanda daw nila yung LGU ng Bulacan. Do it. Diba? Demanda ninyo. Anong binayolate nila? Ang sabi naman ng mayor ng Bustos, we are protecting our citizens. Diba? Ay nilang madamay dyan sa gulo ninyo. Mga ano kayo mausig nga kayo, tatapang nyo. Ang tapang nyong magkalat ng kasinungalingan. Yon. Ano sabi nila dito, nung April 28, nung linggo, sa Politico, balita ng Politico, ginigipit ng gobyerno. Rody Duterte cancels Bulacan Peace Rally. Sabi ni Roque, yan na naman si Talakito Roque. Wala ba talagang magsasampa ng kaso dyan, reklamo kay Roque? Yung mga pananalita niya na wala namang basis, ginigipit ng gobyerno. Ha? Sinong gobyerno? Sino? Sinong pinatutungkulan mo? Ang LGU ng Bulacan? O ang gobyernong Marcos? Di ba? Yusin mo, Roque. Sana naman. Ha? Kung ang gobyerno ng Bulacan ang pinatutungkulan ni Roque, demanda nyo po si Roque. I-demanda ninyo. Kasi sinisiraan kayo. Ito namang gobyerno ng pamalang Marcos, hindi magdemanda yan. Kasi manhid na Inamin na yan ng Pangulo. Manhid na kami dyan. We will not do anything about it. Kaya tayo lang ng mga supporter ng admin na ito o mga Marcos loyalists ang babasag sa kakayabangan, kadaldalan ni Roque. Wala kang ang basis, Roque. Para maniwala ako sa sinasabi mo na ginigipit ng gobyernong ito ang grupo ninyo, lalong-lalo na dyan sa inyong peace rally. Show us a proof. Video evidence, wag AI. Alam na namin ang kara ng AI. Diba yung deepfake audio? Huwag kayong gagawa ng AI. Labang kayo ng parehas. Sa ngayon, wala kang kredibilidad, Roque. Wala. Ang meron ka ito, yung dila mong, baka pinahalik ka sa, nung bata ka, pinahalik ka sa pukingking ng baboy. Pasensya naman po sa mga kababaihan, ha? Hindi po sa sa inyo, ha? Nire-respeto po natin ang mga kababaihan. Kasi may respeto po tayo sa ating lola, sa ating nanay. Pero si Tamilmil, nako, ang hirap irespeto niyan. Walang prinsipyo. Diba? O tulad na lang, nabira ko nga ang Pangulong Bongbong Marcos sa isa kong vlog Diba? Sinabi niya, hindi mandato ni Sara Duterte yung sa West Philippine Sea. Kasi hinihingan lang natin siya ng maski na anong komento. Huwag siyang gagamit ng komento ng iba. On her own,
opinion. Ha? Eh sabi ng Pangulo, hindi niya mandato. O sinabi ko kay Pangulo, eh bakit naman po Pangulo, meron siya sinasabi sa ibang mga bagay. The likes of European War. Ha? The likes of Middle East Crisis. Kay Kibuloy, sa SMNI, sa kahirapan, sa insurgency, sa tubig, sa enerhiya. Ha? At ano pa? Pero bakit hindi niya kinomentuhan yung mandato niyang DepEd? Mandato niya ba yung mga una kong sinabi, Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Ba't mo siya dinidepensahan? Hindi ka nga niya kayang depensahan eh. Yun lang huwag kayong magagalit sa akin. Di ba? Yun lang ang tanong natin kay Ninong. No, bakit mo sinabi yun? Hindi niya rin naman mandato tong ibang bagay. What's the logic behind that? Alam ko, meron kang iniisip. Pero the logic, ang inaano ko, yung Tagalog ng logic. Yun na yun, logic. Baka na kayo mag-isip. O di ba? Sabi diyan ni Rocky, ginigipit. Ginigipit. Ngayon, sinundan po yan ng politiko. Sinundan ng politiko, mga kababayan. At sabi, diktador tulad ng tatay. Roque slams Marcos for undeclared martial law. O ano na? Eto ba may katotohanan yung sinasabi niya? Undeclared martial law kasi hindi lang sila napagbigyan doon sa kanilang peace rally sa Bulacan. Ibig sabihin, martial law na? Naintindihan ba ni Roque yung sinasabi niya? Meaning, ginagamitan tayo ng batas maski hindi tayo marunong sa mga batas-batas? Pero alam po namin ang ibig sabihin ng martial law. It's a common word na po yan. May martial law ba ngayon sa Pilipinas, Roque? Di ba? Di sabi niya, he lambasted the administration for trying to silence critics, including preventing a planned peace rally initiated by former President Rodrigo Duterte. Ibig sabihin pala, talagang si Digong ang magplano nito. Sinabi na ni Roque, Yung tanong natin kanina, ikaw ba Digong ang nagpasimuno niyan? Ito pala, initiated. A planned peace rally initiated. So therefore si Digong ang may pakana niyan, tapos sasabihin niya hindi siya anti-Marcos. Come on, wag mo kaming gaguhin. Di ba? Grabe sa kanila yung ganong bagay, sinusupil na daw yung kanilang peaceful assembly. Nasaan? Nasaan mga kababayan? Yung mga tanga-tangang maniniwala kay Roque, pare-pareho lang kayo. Tanga talaga kayo. Sinabi ko. Sige nga, patunayan ninyo. May martial law ba ngayon sa Pilipinas? Sinusupil ba ng administrasyong Marcos ang kanilang karapatan? Bakit? Naglipanan na ba ang mga military dyan sa daanan? May curfew na ba? Ganun ang martial law, di ba? Tama nyo ako kung nagkakamali ako. Kasi ako dumaan ako sa martial law. When I was in Cotabato City, nag-i-install ako ng computer program dyan sa Cotabato City, sa isang bangko. Before heading to Cotabato City, we were told na, hey, there is a curfew there. Hindi po si curfew. You have to be on your hotel at 7 o'clock. Other than that, tatanungin ka lang ng mga sundalo. Kasi magulo po nun sa lugar na yun. Biro nyo, dami ko nadaan ng checkpoint. Tapos pag umaga, di ba, dumating kami, install ako ng hapon, tulog ako. Pag baba na namin para, alam nyo na, to monitor the install program. Kasi sa palengke yun Biro nyo, nagpuputo ka. Pang. Sabi ko, hoy, pasok ka doon sa bangko. Sabi ko, bakit? May nagpuputo ka. Naku, tamaan ka dyan ng ligaw na balas. Takot ako doon. Ngala nyo, hindi ko naranasan ng martial law, Pinanganak ako, 70s, Siyempre, bata pa tayo niyan. Nandyan ang martial law, 1972 to 1981. Doon lang nalip yan, In 1981, dapat second grade na ako, Binalik ako sa first grade. Sa sobrang talino ko daw, bakit ako maagang nag-first grade? Oy, balik ka dun. Sobrang kang matalino. Balik ka dun sa first grade. Alam mo na ibig ko sabihin?
Biruin nyo yun. Tapos niyaya kami nung kaibigan nung kasama ko sa bangko. Sabi niya, "Oy, mag-dinner tayo sa bahay namin." Layo nung bahay nung friend nung kasama ko. Biruin nyo, dinner namin 3 o'clock in the afternoon. Tapos sabi, sarap ng pagkain mga kababayan talaga. Doon ko natikman yung iba't ibang uri ng seafoods. Bawal kasi ang mamoy. Bawal. Kasi dominantly by mga kapatiran nating Muslim. No, respeto po sa kanila. Nung nung alas 6 na. Ay, mga bro. Mga bro, tawag sa prepare na kayo. Hindi kayo pwedeng abutan ng sa daan ng alas 7. Ihahatid niya pa kami. Nandun kami sa Kapitolyo. Naka-check-in. Wala sa amin. Pwede bang baunin niya? No, mangangamoy sa hotel. Ang sarap nung hipon Uwi na kami. Pasensya na kayo mga bro kasi kailangan nating may curfew po Talaga ganun martial law. Or okay, may ganun ba? Kaya ko lang naikwento yung may ganun ba? Malamang si Roque naabutan niya ang martial law. Matanda na yan. 56? Siguro, kaya na siya pinanganak. 56, 1957. Noong 1957, 5 years old na siya. So, inabot niya yan. Naranasan niya ang martial law. Di ba? Roque, yung bang mga mamahayag, mga TV stations, mga media pinipigilan? Ano pa ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Sinabi niya yan. Nabasa ko sa balita. Na yung mga media, ini-encourage niya pang malayang mamahayag. So therefore, sino sinasabi mong undeclared martial law? Ano sinasabi mong undeclared martial law? Bagong term ba yun? Undeclared? Are you sure? Are you sure? Because hindi lang kayo napagbigyan, kasalanan na, martial law na, undeclared. You are just freaking stupid. Pasensya naman po. Ito pa sabi niya, ang yaban talaga. Si Junior po ay sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ang pagkakaiba, palibhasa, abogado at mataas natapos ng kolehiyo, nagdeklara muna ng martial law. At si Junior, dahil hindi nga siya tapos ng kolehiyo, hanggang second year college lang, hindi nagdedeklara ng martial law pero pinatupad ang martial law. Kita nyo? Nakita nyo? Yung pangbabalahura niya sa ating presidente. Tulad nung naratiba ni Digong. Hoy ikaw, PI ka, second year lang ang inabot mo. Second year nga, pero presidente naman. Or okay, sabihin ko rin sa'yo, second year nga lang, granting. Pero, sino presidente? Ikaw ba? At ang tanong, abogado ba ang kailangan para mag-declare ng martial law? Di ba? Abogado ba? Sabi niya, nag-martial law muna bago nag-declare. Hindi nag-declare ng martial law pero pinapatupad ang martial law. Congress, kung maaari, tawagin nyo yan si Roque. He needs to explain about this. Gawan nyo na to ng parang because this is really a loose cannon. Sobram na po ang pag-atake niya. Out of bounds na po siya. Remember, lagi nyo sinasabi, freedom is not absolute. This is no longer freedom. This is disinformation campaign of these apologies ng China. Di ba? Gusto talaga nilang matanggal ang Pangulong Bongbong Marcos because of what? Naninindigan siya sa mga inchik sa West Philippine Sea. And the Chinese are so mad and angry about it. They are in the boiling point. Di ba? Sige nga. Binalahura mo ang education ng Pangulo. Nag-martial law muna. Pinatupad na ang martial law bago pa idineklara. Nasaan? Sinungaling ka, Roque. Dahil lang hindi kayo napagbigyan sa anumang bagay, ganyan nyo na binababoy ang gobyernong ito. Sa mga cabinet members, meron bang aalma dyan? DND chief, that's your mandate. Di ba? AFP chief, kayo dyan sa kapulisan, hindi nyo ba ipagtatanggol itong Pangulo? Nag-martial law ba? Sinabihan na ba kayo ng martial law? May memo ba ang Pangulo na internal memo lang?
Hoy, martial law na tayo, ha? O tapos nakita ni Roque, yan ba? Roque, martial law. Ni-round out ba kayo? Hinuli ba kayo? Wala, di ba? Wala. Private property yung pagdadausan ninyo. Kaya may karapatan yung may-ari ng property na tumanggi sa inyo. Patunayan nyo muna, sabihin nyo sa may-ari nung pagdadausan sana ninyo na magsalita ka kung pwede na ikaw ay pinagsabihan ng Malacanang, itong pangalan ng Malacanang, ito ang First Lady, siya ang nagpasimuno niyan, na minamarsyalo tayo. Ganon eh. Wala eh. So therefore, ikaw Roque, ikaw ay isang big fat liar. Pinatutuhanan mo lang yung ditong movie na big fat liar ka. Hinayupak ka. Dinamay mo pa ang matandang Marcos. Kung diktador ang Marcos Sr., diktador din ang Marcos Jr. Diba? Sino ang diktador? Compare sa amo mong si Digong at ang Pangulong Marcos Jr. Sino? Diba? Hindi nga makapagsalita yung mga gabinete ni Digong dati. Pati nga si Teddy Boy Locsin, di ba? Nung nagsalita siya sa Twitter account, minura niya yung Chinese. Pinagbawalan siya. Oh. Ano pa? Walang makapagsalita sa mga gabinete noon. Kasi bakit? Takot kayo eh. Nakakaya ka naman. Ito pa nga yung code card niya mga kababayan. Oh. Ayan oh. Yun yung code card oh. Itong right to peaceful assembly ay galing sa Bill of Rights, hindi yan galing sa gobyerno o sa LGU. So ano? Anong ganap mo? Yes, karapatan ninyo. Nung hindi kayo pinayagan ng LGU, ang sinisisi nyo? Ang gobyerno? Patunayan nyo muna sa amin na ang totoong sumupil sa inyong karapatang mag-assemblea ay ang gobyernong Marcos. Eh hindi eh. Ngumangaw-ngaw ka nang walang ebidensya. So therefore, you are a big fat liar. Pakitaan mo kami ng ebidensya. Hindi na po ito tulad nung 1965 or 1970s na okay lang na magwelga yung mga propagandist noon. Na wala naman silang mapakitang ebidensya kasi wala pang mga means of communication. Our mode of communication is what? Radyo pa nga lang nun eh. Oh, wala. Walang internet. Di ba? Kailan lang na-develop ang personal computers? 1981. Ang may internet lang ay ang military. The ARPANET. Kailan lang nagkaroon ng wireless communication? Ng internet para sa publiko? Di ba? Sige nga, kayo. Bakit nadeklara ang 1972? Ano naganap noong prior to 1972 Declaration of Martial Law? Ano ang mode of communication? Para malaman ng publiko yung nangyayari dyan sa Metro Manila. Di ba? Radyo. Eh kung sinungaling pa yung mga nagre-report, di ba? Kung ginagatungan, ano mangyayari? We are blinded. Eh ngayon hindi po eh. Gising na ang taong bayan sa kasinungalingan ninyo because of the faster mode of communication, lalong-lalo na sa digital world. Tapos ikaw, Roque, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw na sinasabi mong undeclared martial law? Tapos ginago mo pang edukasyon ng Pangulo? O buti nga yung second year lang naging Pangulo, eh ikaw, abogado ka, human rights lawyer ka, ano ka, nasaan ka? Diba? Pinatalsik ka pa ng sarili mong party list sa Kongreso. Eh ano ka? Ibig sabihin, ano ka? Di ba anong sabi ni Digong sa'yo? Do you know the personality of Harry Roque? O nung sinabi ng reporter na nagtatanong, hindi po. So do I. Biglang tawanan. So ibig sabihin, nakakatawa ka. You're a joke, Roque. You're a joke. Bakit ko nasabing you're a joke? Unang-una, you are yapping and yapping and yapping without showing a concrete evidence to the people. Sinasabi mong undeclared martial law. Prove it to us. Prove it to us na ang may kinalaman dyan sa hindi nyo pagkakaroon ng peaceful assembly dyan sa Bulacan ay kagagawan ng Administrasyong Marcos. Huwag mo kaming itulad doon sa mga panahon ng 1960s or 70s. No? We were not born yesterday. Gets mo, Roque?
Eh ikaw, born 50s ka eh. Eh ako, born on the mid-70s. Di ba? We were not living on those years. Hindi nga kinakagat ng mga progressive group ang naratiba ninyong mga taga-SMNI, mga taga-Kiboloy, mga taga-Duterte. Kayo-kayo lang. Subukan yung punuin ang buong EDSA. Hanggang doon sa SM North, hanggang doon sa dulo ng Paranaque. Sige, doon lang kami maniniwala sa iyo and show us a proof na itong Marcos administration na ito ay bangag, adik, smuggler, etc., etc., Chinese. Yan. Maniniwala ako sa iyo. Di ba? Kampihan pa kita. Pero itong inangaw-ngaw mo, this is so foul, mga kababayan. This is too much. These freaking idiots are too much. Because of what? Ha? Baka, tanong natin. Are you that local apologists, propagandists, trolls of China? Ayun po kasi yung sabi ni Secretary Anyo dun sa ating West Philippine Sea content. Di ba yung nagpa-press con siya sa media? He is asking for media's help to proper disseminate the information about West Philippine Sea. Are you one of those local apologies, trolls, pirmongorer, di ba, ng China, that your boss, Xi Jinping, is so hell-bent to remove our president, Bongbong Marcos, because of his stand in the West Philippine Sea, also his alliance with the other nations, the likes of US, Australia, the EU, the Japan, no? Na kung saan higanti ring mga bansa. Di ba? Ano na ba? Rigidon na ba ng sobra-sobrang paninira? Nandyan daw yung si Hitad, Pidea, basag naman siya. Sila Roque, sinisisi ang pagkakancel ng kanilang peaceful assembly, ang hindi pagbibigay ng permit ng bawat bayan sa kanila na gusto nilang magkaroon ng peaceful assembly. At bakit nyo pinipilit ang sarili nyo sa Bulacan? Eh hindi nga kayo accepted. Ayaw din ng ibang mga Bulakenyo. At ano ang merong special sa Bulacan? Alam ko, special talaga ang mga Bulakenya. Hindi ko na po sasabihin sa inyo ang aking experience dyan sa mga Bulakenya. Ha? Hindi po ako magmamayabang. Mahal po natin ang mga Bulakenya. May kumpare po ako at kumare. Ha? Kinuha po nila akong ninong dun sa bunso nilang anak na taga Bulacan. Ha? Kaya mahal po natin ang mga taga Bulacan. Bakit? Feeling nyo, hero din kayo? Sa akin pong opinion, kasi ang daming heroes dyan sa Bulacan. Eh. Diba? Magbigay nga kayo ng isang ating hero na taga Bulacan. O mga Bulakenya. Wag na po yung Bulakenyo. Wag na muna yung Bulakenyo kayo eh. Hindi naman tayo lady boy. Shout out po sa lahat ng mga taga Bulacan ha. Especially dyan sa... Ano ba yun? Taga saan ba siya? Pasensya naman po. Naku, baka madulas tayo dito, Elora. Naku, baka madulas. Wag dyan. Si Elora po, ating pong friend yan. Wala po tayong ano dyan. Best of friends po kami nila Elora. Sila Kai, yan, mga taga Palawan, shout out din po sa inyo. Sa buong Palawan po, pag ilalakad po ni Kai yung aking channel, off limits po ang mga bata ha, yung mga minor. Subscribe nyo na ang channel ni Tokis dyan. Dami-dami yung populasyon niya sa Palawan. Kai, lakad mo na yan. Diyan po sa LGU ng Palawan, shout out po lahat sa inyo, no? At na ibabalita po sa atin ni ating friend na Elora na you guys are doing your good job. Okay? No? Sa mga nanonood po ng video ni Tokis sa mga taga Palawan, salamat po, shout out. At ganun din sa mga OFWs, no? Mga modern heroes natin. O ayan po, ang punto natin, nasaan Roque? Ang evidence. Ang labanan dito, ebidensya eh. Alam mo yan, lawyer ka. Sana lang po, meron po magsumbong sa Supreme Court. Kasi hindi naman gagalaw ang Supreme Court kung walang magsusumbong. Tama, mali. Diba? Tulad nung nangyari kay Secretary Lariga doon, may nagsumbong. O, kaya,
inano ng Supreme Court, tinignan, dapat may magsumbong po talaga, may maglakas ng loob, no? Ito pa, yung isa naman ito, yung sinasabi ko sa inyo. Yan, tingnan nyo yung quote card na yan. Salamat po sa impact leadership, ha? Ito, sumausaw yung mayor ng Davao City, si Kupal. Oh, the actions taken by the administration against the scheduled hakbang ng Mausig Peace Rally in Bulacan today is a clear violation of the people's right to peaceful assembly. They will not silence us, but rather this will inspire us even more to continue to fight for transparency, accountability, and against any form of oppression by this current administration. O, tignan ninyo. Hoy, Kupal, alam mo ba yung pinagsasabi mo? Sige nga, tulad ng hinihingi natin kay Roque na isang abogado. Ano ang ebidensya mo? Baka nasa iyo ang ebidensya. That this current government is oppressing you guys not to have this peaceful assembly to i-ano nyo ang inyong karapatan. Nasaan? To silence you? Nasaan? To fight for transparency. Bakit hindi ba transparent ang gobyernong ito? Wala bang accountability? Sige nga. Ha? Wala eh. Tanungin mo tatay mo, ayan oh. Under your father's administration, Human Rights Alliance Karapatan has recorded 4,586 restrictions or violent dispersals of mass actions, public assemblies, and gatherings. Magsaliksik ka, hoy, Kupal. Ang tatay mo, oppressive. Diba? Dapat talaga papasukin na tong ICC na to eh. Kaso pinoprotektahan pa kayo ng Pangulo. Tignan nyo yan. Yung nagproprotekta sa kanila, ayan nga yung tinatawag nyo talagang Hudacity. Diba? Pero mo pinoprotektahan ka na, ginagago ka pa. Diba? So, ibig lang sabihin yan, tahasan nyo na kasing sabihin. Huwag mo nang pigilan ng ICC. Don't invoke the jurisdiction. Let them come in and investigate and we will find out. Do not invoke the sovereign or whatever. Since mausig naman pala kayo, di ba pinangangalandakan nyo, mausig. Ang sabi ng mga followers natin, subscribers natin, ang meaning ng mausig daw ay matapang. O since matapang kayo, tulad nung sinasabi ko kanina, papasukin na ang ICC. Di ba? Para magkaalaman. Kung mausig si Bato, let it be. Di ba? Matatapang kayo, yun ang pinangangalandakan nyo sa amin eh. Kaya nga ako naniwala sa inyo nun eh. Sabi ng tatay mo, tatapusin niya ang drugs ng 6 months. Tatapusin niya ang korupsyon. Ano nangyari? Ang daming Senate investigation about Parmali sa DOH. Ni hindi niya nga matanggal yung DOH secretary noon? O ano meron? At ito ang question. Bakit kayo nananawagan na bumaba na si Pangulong Marcos sa pwesto at ipalit ang kapatid mo? Dahil nagmamartial law? Walang accountability? Walang transparency? Nangingitil ng karapatan? Di. It is just an alibi. Maybe, mga kababayan, they wanna hide something. Yung mga China nila, maybe there are bigger more things that they don't want to be exposed with. They want to try to hide something. May gusto silang itago. 'Di ba? Nakakasawa eh. Pero mo, yung Pangulo, pinoprotektahan sila. Protektado pa yung kapatid niya na tamilmil. Tapos pagbibintangan ninyo ang Pangulong Marcos na kumikitil ng inyong karapatan, mag-assemblea, freedom of speech, freedom of expression, of whatever freedom you want to invoke based on the Constitution, and whatever rights you want to invoke. Labasan nyo kami ng ebidensya. Hindi yung ebidensya ang gawa-gawa nung hitad dito. Hindi ebidensya ang gawa-gawa sa rekto. Hindi ebidensya ang gawa-gawa ng artificial intelligence. Di po ba? Sige nga. Ang ebidensya nyo ano?
yung laway ninyo. O kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.